Member KBP. Oras! Eksakto en punto. 6:03. Humahataw, humahagupit, lumalatay na komentaryo sa Himpapawid. 2x2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2x2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2x2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2x2. Idineklara ng Department of Agriculture ang food security emergency sa bigas upang matulungan ang matugunan ang pambihirang pagtaas ng presyo ng mga itinitinging bigas. Sa ilalim ng Food Security Emergency, papayagan ang National Food Authority na ibenta ang kanilang buffer stocks upang mapatatag ang presyo at matiyak na mas murang bigas ang mabibili ng mga consumers. Ang deklarasyon ay mananatiling may bisa hanggang sa alisin o bawiin ni Agriculture Secretary Kiko Laurel. Na meron daw pong kapangyarihan sa ilalim ng bagong amyendang Agricultural Tarification Act. Napilitan daw po itong si Laurel. Sinong Laurel? Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na ideklara ang food emergency matapos matukoy ng National Price Coordinating Council na nagkaroon ng pambihirang pagtaas ng halaga ng bigas sa kabila ng mababang presyo sa world market at ibinabang taripa ng pamahalaan. Isyu ng bayan. 2x2. At maitim ang balak, magtago ka na. 2x2. Si Jerry at si Anthony, narito na. 2x2. Hahataw ng todo, urado ka. 2x2. Ang katotohanan, dala nila. 2x2. Walang sinasamba pare, maniwala ka. 2x2. Hataw ng gusto, tol, umasa ka. 2x2. 2x2. Hi. Maganda morning. Magandang umaga, bayan! Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Muli pong sumasa inyo ang 2x2 sa umagang ito ng Friday! Yahoo! Kumusta po kayo mga textmates, mga text partners, mga kapitbahay, mga ka-boarding house, mista, mga kadorm. Ayun. Marami yan no? Kumbachero, yung mga magkaka-dormmates. Lalo ngayon dito sa University Belt na nagsulputan ang hindi lang boarding house, kumbachero, mga kondo. Yung mga kondo, ang iba dyan ay mga studio type lamang, pero makikita mo, ang nakatirang estudyante, 5. Oo, talaga yan. 5, 6. Uso na ngayon. Dahil sa pagka nga naman tinanong mo yung estudyante, ano ba gusto mo? Uuwi ka sa inyong lugar sa San Jose del Monte, Bulacan. Araw-araw, bibiyahe ka araw-araw papunta dito sa University Belt. Araw-araw ang pamasahe mo, ganito ka kamahal, ganito kahaba ang biyahe mo.
ganito ka-traffic ang daranasin mo. Sakit sa katawan, sakit pa sa bulsa. Sa pamasahe. O magtitiis ka na may mga kasama kang kaibigan mo, kaklase mo sa maliit na lungga na to. Pero pwede kang malate ng gising. Walking distance mo lang yung eskwelahan. Yun. At may mga kabarkada ka pa. May kabarkada ka pa. At malayo ka pa sa paningin ng magulang mo. Yun, na napakadiwara. Ayun. Lahat na lang sinisita sa iyo. Sinisita. Palagay ko marami naman, sa mga kabataan, ganyan ang gustong-gusto. Yan ang gustong-gusto. Pero siyempre sa panig naman ng magulang, lalo na yung nasanay na andyan lagi yung mga anak na nakikita yung mga anak, anak, magtyaga-tyaga ka na lang na ganon ang bumiyahe. Ganon tayo nung araw, di ba? Pero ngayon, sa takbo ng panahon, nababago. Nababago kung ba't kahit ang isang magulang na ganon ang pag-iisip, dati talagang mag-iisip din at mababago kayo po ba, yung mga magulang na nakikinig sa amin, especially yung may mga anak na may senior high school na dyan, o kaya may college students nang pinapaaral dyan, okay lang ba sa inyo na wag nyo munang makita araw-araw yung mga anak nyo at hayaan nyo silang maging independent, na sila makitira sa dorm, mga hindi naman nila kakilala dati, payag na ba kayo doon? Payag na kayo. Ikaw nga, nanay. Ikaw na naghahanda ng ulam ngayon. Sabi ng iba, malalaki na rin naman na yan. Kapag college students yan, nasa mga edad 17, 18, matured na. Totoo. Karamihan. Doon nga sa atin kung saan tayo lumaki kumbadjero, sa Amerika. Sa Amerika. Alam nyo bang doon sa amin sa Amerika, magkakasama, may mga dorm doon na magkasama, ang lalaki at babae. Alam nyo naman kami doon. At magugulat ka na lang parang vending machine lang yung condom dun talaga naman. 'Di ba? Parang kailangan pag teenager ka, mabuntis ka na mabuntis. Maka-experience ka na may ganun parang para bang hinihikayat pa kumbatsero ang mga kabataan na gawin na yun ngayon. Kaya nga excited sila doon sa JS Prom. Yung 'di ba, kumbatsero. Pero hindi po tayo yun Hindi po tayo yun Kaya nga umalis kami ron ni kumbatsero nagtiyaga na lang kami magbukid. Nagtiyaga na lang kami magkakaga ng baboy at kalabaw dito. Ayaw namin nung ganung klaseng pag-iisip. Ayaw namin nun. Sabihin nila, in po ito Iyan po ang in ngayon na bata pa ay yan nga pinag-aawayan ngayon ng mga gumagawa ng batas sa sex education. Sex education. Dapat daw bata pa turuan ng ganyan. Magsariling sikap ang bata sa edad na 4 na taon. Jesus Mariano kain do. So yung mga parents natin, bago pa lang natututong maglakad tinuturuan na ng ganon. Panginoong kumubuhay ito. Yan po talaga ang sitwasyon ng ating mundo ngayon. Kumbaga, dapat marunong din tayong mag-adjust but without sacrificing our morals. Ayan. Po, mga bata yung pong mga magulang okay naman na maging independent ang ating mga anak, pero hindi naman nangangahulugan na ipapaubaya mo na sila at lalapain na sila ng kaimoralan sa mundong ito. Ang mga kumbatsero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. Engineer Tony Nanggel, Tita Lole at Tito Fred, 6:12 ng umaga. Kabilis ng oras. Ang tindi po ngayon ng mga banner story ng mga dyaryo, magkakaaway. Halimbawa, puntahan mo yung banner story ng Malaya. Ito po yung banner story ng Malaya. Pakibasa Workers urge Marcos to certify 200 peso wage hike bill as urgent. Ayan, hinihiling daw po ng mga manggagawa kay Pangulong Marcos na sertipikahang urgent. Madalian, mabilisan. Apurahin ang pagpapasa ng proposed measure na ito, yung 200 pesos. Ito naman ang banner story ng pahayagang Philippine Daily Inquirer. Big Biz Group joins call to stop 200 pesos
200 peso wage hike. Ayan, ako, Yan pa, sabi ko sa inyo, magkaaway. Magkakontra, no? Magkakontra yung headline ng dalawang dyaryo. Oo. Na-check natin, ganyan din ang magiging eksena kapag nag-conduct ng hearing. Oo. Ayan, sigurado teka muna, yan. kumbachero, bakit nakapasa na raw sa committee level, nag-hearing na ba dyan? Nakapasa na. O kumbatsero, mukhang nag-hearing na. Nag-hearing na pala dyan? Ang House, oo. Nag-hearing na. Hearing na pala dyan. Di man na natin, ang natutukan natin, yung Quadcom, Quintacom, Tricom. Habang abala tayo sa mga ibang bagay sa buhay na ito. Sa buhay na ito. Kumbatsero, nakapag-hearing na pala yung committee sa Kongreso. Hindi, sana nga nag-conduct sila ng hearing. Meron, may video may nakita video. ko At extensive. Yun lang ang tanong kung extensive kasi ba yung... baka for compliance purpose lang. Kung nakumbida ba ang lahat ng sektor na involve. Yan po ang tinan nyo na, dito pa lang pag tinanong mo manggagawa, sino ba namang manggagawa ang ayaw dyan? Hindi pa tapos ang tanong mo. Gusto mo... Ganun na yan. Ikaw na. Hindi pa tapos ang tanong mo Ano tanong no? Anong tanong? Ang tanong sang-ayong... Tingnan mo na. Hindi pa tapos yung tanong. Sa parte naman ng mga ng mga employers, pag tinanong mo yung employer, hindi pa rin tapos. Hindi! Ganun din. Yan po yan. Kaya kailangan ito po ay dumaan sa masusing usapan at makakarating dun sa isang kalmado at rasyonal na pagdidesisyon sa dulo. Sapagkat may narinig ako kumbatsero kay Ginoong Sergio Ortiz Luis ng Nueva Ecija. Siya po ang presidente ng ECOP. Ang sabi niya kumbatsero, ang hirap kapag nasa kamay ito ng mga mambabatas, magiging political at emotional issue to. Hindi ito magiging economic issue. Yun ang siyempre, halimbawa, ikaw kandidato ka. Yun ang pananaw ng isang employer. Pero siyempre, sasabihin ng senador, na naunang nagpatibay ng 100 peso wage hike yan, sasabihin na, hindi! Wala pang eleksyon noon. Pinagtibay na namin yan. At yan ang kailangan ng ating mga mamamayan dahil talaga namang hirap na hirap, nagugutom ang ating mga kababayan. Di ba? Isyu ng bayan, katotohanan, 2x2. Oo na. Ayan po, isa lang sa mga malalaking balita, pero ang inaasahan naman natin ngayon kung ano ba magiging epekto nitong food security emergency on rise. Immediate ba ito? Ayan din ang banner story ngayon ng ibang mga pahayagan. Payagang Philippine Star, DA declares food security emergency. Ayan, ang pahayagang Manila Times. Government declares food emergency on rice. Ayan. Bigas, may kinalaman talaga sa bigas. Kapag sinabing food, bigas yun. At kaya nga binanggit doon sa pambungad natin kanina, napilitan daw po si Secretary Francisco Chu Laurel na ideklara yan dahil sa pambihirang pagtaas ng presyo ng bigas sa kabila ng mababang presyo sa world market. Tapos nga, yung binabanggit namin sa inyo ng mga nakakaraang araw pa na nagsakripisyo na nga ang gobyerno from 35% binaba sa 15% ang tariff, pero hanggang ngayon ay hindi nagre-reflect sa presyo ng bigas. Yun ang malungkot. Nanong malyari. Malinaw na mayroong nang aabuso dito. May kumikita dito. Malinaw pa sa Hinebra. Ayan. Ganyan po kakatindihan. So, ang sinasabi dito, papayagan ng NFA na ibenta ang kanilang natatagong mga bigas. Buffer stock. Ito po naman ay sa kabutihan din ng NFA. Ang NFA po ngayon, malapit nang mamili na naman ng mga palay. Wala silang mapudigahan. Ulitin natin ang NFA ho ngayon, ang dapat na ang bibili nila locally produced rice na lang. Bawal nang mag-import ang NFA. Sa batas natin yan,
So ang NFA po, bibili uli sila ng mga palay ng ating mga magsasaka dahil Pebrero, Marso, mag-uumpisa na naman ng anihan, kumbatsero. Ang problema, pag bumili sila, saan nila ilalagay yung kanilang mga bibilhin? Punong-puno po ng bigas ang bodega, sabi po ng NFA mismo. Kaya sabi, bebenta na lang natin yan. Kaya lang, bawal ngang ibenta yan sa palengke. Sa ilalim po ng rice tarification. Hindi ba napapansin? Parang pinaglulunok. Parang chicken and egg lang tong problema natin sa bigas. Parang nagpapalitan lang. Dati-rate, ang NFA nakakapag-import ng import hindi lang yung bibili ng locally produced at nakakapagbenta sila sa palengke. Tapos nangyari, nagkaroon ng matinding irregularidad, tinanggal yan. Galit na galit. Oo nga, galit na galit tayo. Tanggalin na yan. Tanggalin na yung import na yan ng NFA. Tanggalin na yan sa mga pamilihan. Ngayon, nang magawa ang rice tarification, ito naman ang naging problema natin. Ibalik na yung meron nang nagpupush ngayon, kumbadyero, na ibalik na rin gobyerno na ang mag-import ng bigas. Government to government. Kasi nga may mga, dahil sa nangyayari ngayon na mga private companies ang nakakapag-import, pero hindi nga bumababa, hindi nagre-reflect ang presyo sa baba sa consumers. Sa isang banda, pwede rin pag-isipan nyo na kung government to government. Talagang government kung to government. Kung mag-uusap gobyerno sa gobyerno. Pagka po kasi ganun, ay may malaking probability na mamomonitor mo magkano doon? Magkano benta ron? Magkano ang landed cost? O magkano ibebenta? Ang daling kwenta. At saka makakatawad, gobyerno gobyerno. Pare, di ba may utang na loob ka sa akin? Kailangan ko naman ng tulong mo. Di ba? Baka naman pwedeng ang bibili namin bigas sa'yo ay $300 per metric ton na lang. Naalala ko nga nung nagproblema ang Thailand, di ba andyan kayo? Di ba kayo nagturo sa amin na magtanim at magparami ng bigas? Sige na. Di ba ganun pag government to government? Ang naiisip natin ganun. Kaya nga talagang ang batas, kumbatsero, ay dapat nag-a-adapt sa changes yan totoo yan. Katulad din naman nung binalikan natin kanina na dati ang mga magulang ayaw na ang nanay, mga anak nila ay malayo sa kanilang punja. Ngayon talagang kailangan. Kailangan na dahil panahon na ng sa takbo hirap, ng panahon. Yun po talaga ang mga tao, ang institusyon, ang gobyerno kailangan mag-adapt sa pagbabago. Ang tanong, nag-e-evolve. mag-e-evolve. Ito po bang pasya ng Department of Agriculture ng gobyerno na magdeklara ng food security emergency magpapababa sa presyo ng bigas sa palengke? Higi nga po. Sumali nga ho pa kayo sa talakayan. Hulaan. At kayo ay makinig na mabuti. At babasahin po namin yung mga messages ninyo mamayang pag-uwi namin. Masamang tao lang ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, magtago ka na! Anthony Taberna, Jerry Baja, Dos por Oras mo natin, Achi, Ahya, Mr. Jalam Tang, Lakyam Diap Ithun, 6:21 ng umaga. ACS Balita, susunod na! Wag-wagan ng sikat na tagapagbalita, ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw po ngayon ng Martes, 4 ng Pebrero 2025. Sa ulo ng ating ACS Balita, Senado inaprubahan ang panibagong 25-year franchise ng Meralco. COMELEC pinahintulutan ang warrantless arrest laban sa mga kandidatong sangkot sa vote buying. Impeach Sara, gugulong na sa Kamara bago mag-break ngayong Linggo. Administrative annulment sa halip na divorce isusulong naman ni Tito Sen.
Senator Bato, huling naging pasahero ng nasawing pilotong ng bumagsak na helicopter sa Nueva Ecija. At 17 anyos na dalagita pinatay ng silosong 59 anyos na nobyo sa Cavite. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Philippines. Hello, world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. At ito ang ACS Balita. kinatigan po ng Kongreso ang renewal ng 25 taong prangkisa ng Manila Electric Company o Meralco. Ito matapos makalusot sa huling pagbasa ng Senado ang panukalang magtayo, mag-operate at magpanatili ng electric distribution systems ang Meralco sa Metro Manila, Bulacan, Cavite, Laguna, Batangas at Rizal. Sa botong 18 pabor at isang pagtutol, tuluyang nakapasa ang panukala at tanging si Senador Risa Ontiveros lamang ang tumutol. Paliwanag ng Ontiveros, dapat kasing i-refund muna ng kumpanya ang mga sobrang singil nito o overcollection sa kanilang mga consumer. Sa 2028 na nakatakdasa na mag-expire ang kasalukuyang prangkisa ng Meralco. Yan ang Meralco, magaling. Mga 3 taon pa bago mag-expire, Inaayos na. kinakamada na yung kanilang franchise. Ganun sana. Matututunan ka dito sa Meralco, lalo na yung mga may mga franchise dyan. Oo, Manong Joe Saldariaga. Laban tayo dyan. Meron. Bibigyan daw kuryente. Alas 6:28 ang ating oras. Diyos maray na aga sa Indogabos mga Bicolano. Mata na ka mo, gising na. Pwedeng arestuhin ng pulisya ng walang warrant ang mga kandidatong maaaktuhan o magtatangkang magbenta o bumili ng boto. Sa resolusyon inilabas ng COMELEC, sino mang maaresto ay dapat dalhin sa pinakamalapit na police station. Ba't pinakamalapit? Sa pinakamalayo para makabiyahe naman yung mga tao. At sa ilalim sa criminal proceedings. Nakasaad din sa resolusyon, anumang pera o bagay na may halaga, sample na balota, anumang campaign materials na gagamitin sa vote buying ay dapat agarang kumpiskahin at i-record ng maayos ng mismong polis na umaresto. Paalala ng COMELEC sa lahat ng law enforcement agencies, ang warrantless arrest ay dapat isagawa alinsunod sa konstitusyon at umiiral na batas. Alas 6:28 na ng umaga, naimbag bigat kada kayo amin na po. Agring kayon, gising na. Papaspasan na ng mga opisyal at miyembro ng Kamara de Representantes ang 3 nakabinbing impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Sinabi ni House Secretary General Reginald Velasco, sakaling makakuha ng hindi bababa sa 103 pirma ng mga kongresista, ang isa sa 3 impeachment complaint ay hindi na ito daraan sa deliberasyon ng Kamara. Ibig sabihin, isusumiti na ito ng diretso sa Senado at hindi na kailangan pandumaan sa House Committee on Justice. Sa pagkakataong ito, mapupuwersa ang Senado na maging impeachment court. Isusulong ni dating Senate President at ngayon ay senatorial aspirant Tito Soto III ang administrative annulment sa halip na divorce bill sa panayam sa programang tinaguriang Ikaw na naman? Hindi ikaw na naman. Ano ba yun? Dapat pa bang i-memorize yan? Ito pala. Bakit ikaw? Ayun. Bakit ikaw na naman? Sa panayam sa Bakit ikaw? Ayun. The DZRH job interview. Tumama din. Ipinaliwanag ni Tito Sen na mas mabilis ang proseso at maliit lang ang gastos kapag administrative annulment. Sa ilalim nito, hindi na kailangan ang korte at maaaring sa Department of Social Welfare and Development na lamang idaan ang paghihiwalay. Sa tingin pa ng senador, hindi rin dito sasama ang panlasa ng simbahan dahil legal naman sa Pilipinas ang annulment. Ito ngayon ang proposal ko. Administrative annulment. Wala ng korte. Pwedeng DSWD din ang proposal. Dito sa administrative annulment, mas magiging mura, mas magiging mabilis kaysa doon sa divorce bill. At ito, hindi masama sa panlasa ng mga simbahan. Bakit po? Annulment eh. Meron naman talaga tayo nun eh. Administrative annulment. Ang gawin natin, dagdag lang natin yung mga dahilan. Psychological incapacity, infidelity, at saka violence. Yan, pwede na.
mas mabilis yan, mas mabilis. Sabi ni Tito Sen mura na, mabilis pa. Kaya itatanong sa inyo, pabor ba kayo dyan? Ayan, pabor sa ba kayo? administrative annulment Wala sa nang halip na husgado. divorce? Oo. Wala nang husga-husgado. DSWD na lang daw. Matindi, ha? Sabi nung iba. Uy, baka sabi nung iba si Tito Sen daw ang target niyang oo na yan Ganun. Oo. Mambira, Dahil siya yung kandidato Sa bagay, baka isipin nila, ayan namang oo na yun, dinig na mula apari hanggang hulo. Kaya Alas 6:32 ng umaga. Diyos maray na aga sa Indogabos, mga Bicolano, mata na kamo, gising na. Inamin po ni Senator Bato de la Rosa na siya ang huling pasahero ng babaeng piloto na nasawi matapos bumagsak ang helicopter sa isang lugar sa Gimban, Nueva Ecija. Kwento ni de la Rosa, inihatid siya ng lady pilot na si Julia Flory Po. Anak pala ito ni Archie Po, kumbachero. Siya talaga yung mga may-ari at nagpapaupan ng mga helicopter na yun Mula daw sa Cavite ay inihatid siya papuntang Baguio at naging smooth naman ang kanilang biyahe. Ayon sa senador, malapit na kaibigan ni dating Pangulong Digong Duterte ang ama ng lady pilot, kaya isa ito sa unang nagtungo sa burol. Kasama siya at si Senator Senator Bongo. Tinuturing din ito na blessing in disguise na hindi na siya nagpahatid mula Baguio patungong Pangasinan dahil kung nagkataon ay baka kasama siya sa na-aksidente. Really breaks my heart kasi imagine ko kagabi nandun ako sa wake. Yakap-yakap ko yung father at saka mother nung piloto. 25 years old, very young. Imagine ko rin how would I feel kapag yung anak ko rin na piloto na babae rin ay ganun mangyari sa anak ko. Hindi ko ma-imagine. Ayun, Si Senator Bato de la Rosa. Alas 6:33 ang ating oras. Naimbag na bigat kada kayo amina po. Agreeing kayo, gising na. Namatay ang 17 anyos na dalagita matapos barilin sa ulo ng isang 59 anyos na kanyang kasintahan dahil sa matinding selos. Ayon sa kapitbahay ng biktima sa 13 Martires, Cavite, narinig lang nagtatalo itong si alias Jane at ang 59 anyos nitong kasintahan hanggang sa sila'y makarinig ng putok. Makarinig na tila may pinukpok. Sa CCTV, makikita na naglalakad ang dalagita ng pagbabarilin ng suspect at nang matumba ito ay muling binaril at tinarget pa ang ulo. Ay, matindi. Mario Josep. Sa investigasyon, sinabi ni Police Lieutenant Colonel Orlando Carag, Chief of Police ng 13 Martires, madalas matulog ang dalagita sa bahay nitong ng suspect at magkasama pa ang dalawa bago naganap ang krimen. Kaagad namang naaresto ang 59 anyos na BF ng biktima sa bahay nito sa Rosario, Cavite. Sinabi ni Colonel Carag, posibleng selos ang dahilan dahil napakabata pa ng biktima habang may edad na itong si lalaki. Dahil lang ba sa edad, selos ka agad? Ba't naman pumapalag tayo? Hindi. Ba't naman pumapalag tayo? Dapat meron namang nabanggit na ibang dapat may, dahilan. alam ba, may nanliligaw ba? May nagme-message ba? Ba't naman ganun na mother? Mother. Wala bang ibang nabanggit si Colonel Carag? Para pagbasihan niya na... Yun lang? Yun lang. Masyado namang laliman nyo kamo ng konti yung baka Hindi naman. ba kaya nagiging judgmental tayo? Masyado kayo nagiging pero talagang maraming mga ganyang pangyayari ngayon, kumbachero ha. Ito naman minor de edad pa eh. Oo, 17 Napansin lang yung yung minor babae. de edad yung bata, siguro yung edad niya na yun, marami pang, kung estudyante yan. Estudyante yan, oo. Ang dami-daming mga nagpapalipad hangin dyan. Yung mga ganun siguro ang dahilan. Pero unang-una, bakit ba naging girlfriend niya yung 17 anyos? Oo, siya 59 Siya 59 anyos. Yung mga magulang, bantayan natin ang ating mga anak. Susunod! Tito Boy! Nako, ano ba tong reklamo laban sa mga bikers na to? Bikers? Mga riders. Riders, Oo, na inuko pa daw yung kalsada at pagkatapos walang left turn. Nag-left turn.
Bawal nga yan. Nako. At ang NFA daw ay bukas na. Aba, tingnan mo nga naman ang na palang magbukas ngayon ng NFA. Ano ba? 6:36 pa lang. Bukas na raw sa mga interesadong bumili at magbenta ng murang bigas. Ayun. Ay, malalaman natin yan mamaya. Sino ba yun? Meron tayong exclusive interview kay Secretary Kiko Laurel Jr. Yan at iba pa sa pagbabalik ng ACS Balita. 6:36. Magsulog ng kapuluan. ACS Balita. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Hi! Magandang morning! Ano bang araw today, kumbachero? Today is Laundry Day, Pride Day. Yuhuu! At pag Laundry Day, Pride Day, all you need is Pride Washing Machine Detergent. May triple stain away formula kaya tanggal ang makapit, madikit, malupit na dumit man siya kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride. All you need is Pride. ACS. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Nako, nakita niyo po ba mga Yuel, may video ba tayo nito? Saan ba to? Yung pakita nga natin yung video na inirereklamo Eto, kumbachero, nakita mo ba yan? Ayan. Sa Rizal yata yan. Sa Rizal. Edi pinigil yung traffic. May mga dadaan ng mga nagmo-motorcade siguro tong mga riders mga na to. Mga naka-uniforme. Ano ba yung uniforme na lang yung kulay light blue? Light blue. Angkas. Angkas to, kumbachero. So pinigil nila, pinatigil yung traffic para makadaan. Akala ko noong una ganyan lang kakonti. Mahaba pala yung mahaba pala. Convoy ng mga motorsiklo. At saka ang napansin ko dito, kumbachero, walang traffic enforcer. Ayun, oo. Karaniwan yan kapag sila lang yung ang nandito, tama. Sila rin ang sila din nagta-traffic. Patigil ng traffic. Karaniwan yan kapag may mga event ganyan, kapag may event, ikino-coordinate sa traffic, sa local traffic o sa police, para yung local traffic ang nag-a-assist sa ganyan. Sila yung paipigil kung kailangan ipatigil ang traffic. Nung pinapanood ko to, sabi ko, hindi, yung iba naman nating mga kababayan, pagka mga ganito dapat pinagbibigyan na lang. Kaya lang haba, ang tagal pa. Ang tagal pala nito, tapos yung ibang mga motorista, siyempre, yung iba dyan, nagmamadali, nabubusit at sila'y napatigil. Tapos, kahit hindi pa tapos yung pagkaliwa nitong mga riders na ito, may mga, ito, tulad niya kumbachero, may mga sumasabay na sa kanila. May mga sumalubong na sa kanila. Ayan, may mga yung truck na galing sa kanan, kita mo, dumidiretso na. Hindi sila, dahil nga nainip na yung mga riders. At ang sinasabi dun sa comment section, Yuel, ang sinasabi, bawal daw kumaliwa dyan. Totoo ba yun? Kausapin nga natin ang may-ari ng angkas. Isyu ng bayan, katotohanan, 2x2. Nasa linya po natin si Ginoong George Rieca, ang CEO ng angkas. Sir George, magandang morning. Si Katunying po at saka si Ka Jerry. Magandang umaga po, Katunying, May Jerry. Good morning. Opo, una-una, ito po bang video na to ay napanood nyo na at nausisa nyo ba kung talagang mga batang angkas itong mga ito? Sama po yan. Ano po yan, kami po yan sa angkas po. Oo. Ano po bang kwento? Ano pong motorcade to? Campaign motorcade po ba ito? Ay, hindi po. Yan po yung motorcade papunta sa Marilaki. Yan nga po. Nagkaroon ng miscommunication. Dapat po talaga kino-coordinate yan sa local government unit. Kasama na rin po HPG. Lahat na kanilang
nakailang ride na rin po tayo sa angkas sa 8 taon na paglalaban natin sa karapatan ng mga kagulong. Lahat po yan dapat naka-coordinate, lahat naman po ng ride natin. Kaya po nagtaka din po ako bakit walang mga enforcer dyan sa ano na yan, sa pag-take off po ng angkas papunta po dun sa Marilaki. Ano ba ito? Ng pasensya. Yeah, so go ahead, Katuni. Ano ba ito, George? Kasi nung may parte ng video na parang nakikita ko yung mga ibang rider nagtataas ng kamao na ganyan. Akala ko tuloy nagrarally itong mga riders ninyo eh. Ini-stop lang. Ini-stop lang yung traffic. Ano ba yan? Bakit sila nag-motorcade ng ganyan? Ano po yan? Papunta po lahat yan sa Marilaki kasi nagkaroon po ng event po sa Marilaki, yung Marilaki Safe Again. So galing po yan sa Cainta. Papunta po dun sa meet-up point ng Marilaki. So tama, Sir George, kasama kayo mismo dito sa grupo na to? Opo. Opo, sumusunod po tayo dun sa convoy. Akala ko naman po na naka-coordinate sa LGU, pati sa usually naman po, lahat ng ride po ng mga angkas, no? Sa tagal ko na po dito, 8 taon na po, lagi po tayong merong coordination with the Highway Patrol Group pati sa LGU. Hindi ko po alam kung bakit nakaligtaan po ngayong itong time na to, na hindi po siya na-coordinate. Kaya ito po, na humihingi po talaga ako ng paumanhin dito at napakamali po na nangyari. Mali po yan. Opo. So okay, again, for the record and for clarification na rin, hindi po ito na i-coordinate this time. Ito pong activity na to. Tama po yan. Hindi po siya na-coordinate. Pero ito pala hindi lang angkas, mga riders, tama, dahil nakita ko to sa yung invitation ng mga iba't ibang motorcycle riders para dyan sa Make Marilaki Safe Again. Pero dito sa video, Mate George, puro angkas itong nakuha ng video. Parang isang convoy ng puro angkas riders. Yan po yung kick-off point ng angkas, yung hanay po ng angkas, papunta po dun sa meet-up ng Make Marilaki Safe Again. Pero yung Make Marilaki Safe Again, iba pong asosasyon yun. Isa po kami dun sa mga nag-participate dun sa event na yun. So ito po yung convoy ni angkas na yun nga po, hindi na-coordinate, kaya humingi po tayo ng pasensya sa taong bayan. At syempre, ngayon, nakikipag-cooperate naman po tayo sa mga otoridad to ensure na harapin po natin yung mga kailangan natin harapin, no, sa mga otoridad para makorek po itong maling nagawa. Opo. Meron na po bang nanita sa inyo dyan officially from LGU? Meron na po. Nakipag-ugnayan po kami sa Mayor's Office po ng Cainta. At ngayon po ay nakikipag-meeting today para po pag-usapan itong insidente na to. Nakipag-coordinate na rin po kami sa LTO kahapon at iniimbestigahan po nila kung ano mga pwedeng mangyari po dahil po sa nangyari ng insidente na to. Oo. Ang kampa naman, kayo pa naman sa angkas ay kilala sa mahigpit na pagre-require sa mga riders na sumunod sa mga batas trapiko, ano? Tama, oo. Tama po yan. In fact, yung pinupuntahan po namin na event para i-push po yung following rules sa daan. Ang irony. Very ironic, ano? Event na yun, kami po mismo yung hindi sumunod. Kaya nga po talagang hindi lang po siya nakakahiya. Pero ito po talaga hindi nagkaroon po ng lapse, no? Kasi 8 taon wala kaming ginawa kundi pag-usapan ng regulasyon, pag-usapan ng pagsunod sa batas, pag-usapan ng pagiging maayos na rider, lahat po ng mga trainers namin HPG certified. At ito po yung mga talagang ina-advokasya natin at ngayon po talaga wala po ako masabi sa inyo mga kapatid, kundi aayusin po namin to at sisiguraduhin namin, haharapin natin kung ano man yung maging resulta ng investigasyon. At ito na rin po ang
basically, pakita po natin na wala pong above the law. Lahat po tayo subject to rules and regulation, pero ako po talagang hindi po perpekto, pero kung may mali, sasabihin ko, ako po unang-unang magsasabi na mali po yung ginawa namin at hindi na po mauulit yan, at the public deserves better. I have to do better. As CEO of Angkas, ito po yung aking advokasya talaga on safety and compliance, and ito po talaga malaking lapse of judgment sa amin. Opo. Sige po, kausapin niyo po yung mga na-traffic dyan, yung mga naapektuhan dito, at baka meron dyan nakikinig sa ating ngayon at nanonood. Go ahead, Sir George. Ako po talaga taus-pusong humihingi ng paumanhin, humingi ng pasensya sa taong bayan, sa mga otoridad, siyempre sa probinsya po ng Cainta at sa syudad po ng Cainta, at sa mga ibang motorista na rin. At lalong-lalo na po sa mga Angkas biker at ating mga kagulong na talagang walang ginawa araw-araw kundi professionalism and safe riding. We should be held to a higher standard. Dapat kami ang ehemplo ng ligtas na pagmamaneho ng motorsiklo. At sa ngayong insidente na to, kami po ay hindi natin na-uphold yun. Kaya kami po ay talagang humingi ng pasensya. Lalong-lang na po ko, I take full responsibility for this, at haharapin po natin kung ano man maging resulta ng investigasyon ng mga otoridad, at i-make sure po natin na hindi mangyari ulito sa hanay na Angkas at sa mga kagulong. Ito po yung pinaglalaban natin. Kaya po tayo nandito ngayon, 8 taon po natin pinaglaban yan, at talagang napakalaking pagkakamali po to. Pasensya na po mga kapatid at mga kababayan. Oo. Nga pala, George, nung minsan may lumapit sa amin na Angkas rider na mga non-pro yung license, tapos natigil sila nung magkaroon daw ng Senate hearing, tapos hindi nyo na daw sila binalikan. Ano na ba ang action doon? At ba't ba sila pinayagang pumasada, non-pro yung kanilang lisensya? Ano na po yun, naayos na po yun. Nagkaroon po tayo ng Senate hearing kay Senator Tulfo. In fact, meron po tayong programa sa LTO na merong conversion from non-pro to pro. Ito po yung LTO on wheels. Alam nyo, Mate Jerry, wala po tayong ginawa talaga kundi maggawa ng paraan at gumawa ng mga eksperimento para mas mapabilis po at mabigyan po natin ng trabaho ang ating mga kagulong. So ito po yung parte ng programa natin. May mga iba doon na hindi po na asikaso kasi hindi po sila nagre-reply sa ating mga messages. Pero lahat naman po ng pumasok doon sa programa, nabigyan po sila ng tamang oras, no, ng sapat na oras. Naayos na yung lisensya nila. Naayos naman po yung lisensya. Yung iba po talagang hindi ko po alam, nagrereklamo po sa iba't ibang mga tanggapan. Pero text naman kami ng text sa kanila, tawag kami ng tawag. Hindi naman po sila nagre-reply. Pero sa aming mga records, marami po talaga, qualified po lahat yan, nakatraining po lahat yan, qualified po lahat yan. At yung professional drivers, yung professional team po ng LTO, nandun po sa opisina namin at nagko-conduct ng training at doon po natin kino-convert. Kaya itong programa na to, syempre bagong-bago pa lang yung programa, hindi naman po perfecto. Meron din po mga hindi po ganun refined yung sistema, at patuloy po natin rin i-refine to para mas maging magaan ang pagkukuha ng professional driver's license sa ating mga kagulong na gustong maghanap buhay gamit-gamit po ang motorsiklo. Okay. Sir George, maraming salamat po sa inyo, at alam namin bugbog sarado kayo ngayon. Meron lang isang nag-message sa atin dito, si Kuya Eric de Vinegracia. Yan ang tama. Magaling, marunong tumanggap ng pagkakamali. Ayun. Yan po naman ang importante dun yung pagkamali, hindi na pangangatwiranan at manapa ay itutuwid sa susunod na pagkakataon. Thank you so much. Magandang umaga po. Thank you. Thank you po. Magandang umaga. Thank you. Nagatid sa kabuuan ng ating ACS Balita, ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Balitang makatotohanan. Balitang maaasahan. ACS Balita.
Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Number 1. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride. Katonying at Ka-Jerry. Anthony Taberna, Jerry Baha, ang samahang pinatibay na ng panahon. 2 por 2. 2 por 2. Let's Marvin Gaye and get it on. You got Oy, ang bilis ng oras, 7:01 ng umaga. Binabati po pala natin ng happy birthday Aba? ang dating AFP chief. Sino? Si Andy Centeno. General Andy Secretary Andy Centeno. Yan. Binabati ka ng happy birthday ng buong PMA Maringal Class of 1988 sa pangunguna ni Supremo ni Admiral Adeluis Burdado. Matindi. Ayan, Wala ba tayo dyan? Admiral Adeluis Burdado. Wala ba tayong mga pamburda dyan? Wala ba tayong laing dyan? Ayan. Bicolano talaga. At magandang umaga rin pala, kumbatsero, sa mga tagapakinig natin sa Makati City Hall. Makati City Sa Hall. Makati City Hall. Dahil pa nating fans Talaga. dyan Oo sa naman. Makati City Hall. Talaga. At ngayon ko lang nalaman, ang budget pala ng Makati City Government ay nasa 21 billion na. Wow. 21 billion. Akala ko nga nakaraan 22 na yan eh. Ito, 21. Tapos yung isang barangay nila dyan, ang budget 200 million. Wow. Alin doon yung San Lorenzo. Oh. Grabe kaya parang isa ng bayan malulula ang mga taga-probinsya. Kaya yung mga taga Makati ay happy ang mga taga Makati. Talaga, no? Kaya ito si Abby Better. Mayor Abby Better. Siyempre yung style dapat daw niya. talaga. Yung style daw niya, iba yung style nung tatay niya at iba yung style nung naging mayor dati na kapatid niya. No? Kanya-kanya ang style. Ito niya, parang sinestematize niya lahat. Kumbaga kahit sino pa ang maging mayor, kung susundin lang yung proseso, dapat ganun ang proseso ay talagang magiging happy ang mga Makatizens. Kung malaki naman talaga ang kita ng lungsod. Halimbawa ang QC. Ang QC, ang laki rin ang kita ng lungsod. Mayor Joy. Bigyan mo nga kami ng update, Mayor, kung kumusta naman. Wala ba tayo dyan, Mayor? Sa Maynila ba, kumbatsero, kahapon alam ko nagpunta ka ng City Hall ng Manila. Ang City of Manila pala, kumbatsero, ngayon. Nagrereklamo daw yung mga taga Maynila. Bakit ang dalas-dalas dumaan ng truck ng basura? Wala naman ang basura. Daan yung truck ng basura na yan. Ayos ha. Pero sana ang laki ng pondo ng Maynila sa basura. Sila yata may pinakamalaking budget sa basura eh. 1 billion. Mga sinundan nila yan eh. Tapos di ba yung pinag-uusapan natin, kung yan ipambibili na lang ng truck. Tapos at by administration na lang ang laki matitipid. Saka ayusin na lang, kumbatsero, yung sinasabi kasi ni Mayor sa atin tungkol sa personnel si Mayor Honey. Pero palagay ko magagawa ng paraan yun, Mayor. Sa dami ng laki ng pondo, pambili ng mga truck na yan, at magiging level up pa. At hindi lang yun, kumbatsero. Kayo na ang mamimili ng property, hindi kayo ang magbebenta ng lupa ng Maynila. Bakit? Meron ka bang kilala na nagbebenta ng hindi ninyo hindi na mangyayari yung ginawa nung nauna sa inyo na ipinagbebenta ang napakarami. Ang dami pala niya, kumbatsero. Nakuha ko itong listahan. Eto, may Divisoria. Yun sa Sold. Mall. Harrison Plaza. Paco Public Market. Plaza, yung tabi ng Century. Hotel. Paco Public Market. City College of Manila. Kirikada Fire Station. Sases Basketball Court sa San Andres daw ito. Hospital ng Maynila, yung original building. At saka old PNB building. Lahat daw pala yan naibenta na ni noon.
ni Mayor Cois. What? Total of 65 billion pesos na ari-arian ng Maynila na naibenta. Nako. Nasaan ito? Nasaan ang mga napagbentahan ito? Oo. Saka normally, kumbachero, yan ang laging nasisita sa gobyerno. Yung ubos na sagad ka ba para mag-dispatch ka ng gamit mo, parang gano'n, sa bahay. Gipit ka ba? Bakit kapag ka nagbebenta ng mga ari-arian, mga gamit mo? Idinahilan dito, pandemic. Pandemic. Ganun. Kaya lang, tingnan nyo, sa buong pandemic, sinong local government ang nagbenta ng katulad ng mga properties? Ba, Makati. Nagbenta ba ang Makati? Ang Mandaluyong, ang Quezon City. Lahat naman sila dumaan sa pagsubok ng pandemic. At nagbigay ng tulong sa mga kababayan nilang nahirapan sa panahon ng lockdown, sa panahon ng pandemic. Ganun, bakit ang bukod tanging ang Manila lang ang nagbenta ng ganyang karaming mga property? Magkano uli yung total? 65 billion pesos. Dapat pala matanong natin si Yorme dyan, ano? Yorme, maganda morning! Tonying at Ka-Jerry. Anthony Taberna, Jerry Baha, ang samahang pinatibay na ng panahon. 2 por 2. Binabati pala natin ng happy birthday si Nanay Edelita Cruz. Nanay Edelita Cruz, happy birthday. Binabati po kayo ni Ateng Shula dyan sa San Jose del Monte, Bulacan. Si Mary Janelle Libre Apale ay birthday din pala ngayon. Si Pale? Apale. Mary Janelle Libre Apale from happy birthday from Paton and Malin Mauri Apale. At si Prudencio Gadil, si Dennis. Birthday ngayon ni Dencio? Hindi niya birthday ngayon. Wala ko ng birthday ni Dencio. Nagpapabati lang ng magandang morning. Magandang morning. Kumusta ba si Ate Mira? Si Ate Mira. At si Kuyang Rolly Romero. Kuya Rolly Romero. Magandang morning. Asan na ba yung Alaskan crab natin dyan? Yung kinakain nating Alaskan crab dyan. Dito. Wala na yata yung... Anong tawag dito sa lugar na to? Yung seascape. Seascape. Ngayon po ay tinatawag na rin siyang landscape. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP. Oras. Kapopoy. 9 na minuto na makalipas ang 7 ng umaga. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon, makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Sa ulo ng ating mga pangunahing balita, food emergency sa bigas idineklara ng Department of Agriculture. Supreme Court tatalakayin ng halos 90 billion fund transfer ng PhilHealth sa National Treasury. Dagdag bawas sa presyo ng produktong petrolyo, umarangkada na. Party list nominee arestado, hindi kinidnap ayon sa PNP. 12 kabataan na sangkot sa hising sa Maynila, arestado. At Meet Your Garden star Barbie sumakabilang buhay sa edad na 48 dahil sa pneumonia. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Philippines. Hello, world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. At ito ang... Pangunahing balita. Pinabulaanan po ng PNP na tinangkandukutin ng kanilang mga operatiba ang isa sa mga nominee ng magsasaka party list na si Lejun de la Cruz.
Kasunod ito ng isinagawang pagsisilbi ng arrest warrant sa kasong murder laban sa naturang politiko. Nilinaw ni PNP spokesperson Brigadier General Jean Fajardo, tumakbo at bumunot ng baril si De La Cruz at nagtangkang tumakas gamit ang sasakyan. Na magkahabulan, 4 na sasakyan at isang pulis ang nasagasaan kung saan nabalian pa ito ng pelvic bone. Ayon sa tagapagsalita ng PNP, maharap si De La Cruz sa patong-patong na karagdagang kaso gaya ng paglabag sa gun ban, illegal possession of firearms, multiple malicious mischief at frustrated homicide. Katotohanan na there was an assassination attempt against the life po nitong si Mr. De La Cruz. In fact, on the contrary, siya pa po ang namutok at siya pa po ang nanagasa. At ang pulis natin na nasagasaan, ayan po, naka-confine po, may fractured po siya sa pelvic dahil siya po ay binangga nung accused po. Yun, no. Akala kasi dyan yata, ano siya, i-assassinate siya dahil mga naka-civilian yung mga police warrant. Nauna nga po iginiit ng kampo nitong party list representative na dinukot itong si De La Cruz bago nahanap sa custody ng pulisya sa Marikina. Naaresto ng mga tauhan ng MPD Station 6 ang 12 kabataan na sangkot sa hazing sa Santa Ana, Maynila. Sa investigasyon, binisita ng Station Tactical Motorcycle Rider Unit ang Barangay 899 kung saan na-monitor nila sa CCTV camera ang grupo ng mga kabataan na tila may ginagawang kaguluhan. Agad na rumisponde ang mga pulis at nakita nila mismo na pinagtutulungang bugbugin ng mga kabataan ng isang 18 anyos na residente na kinilalang si Marvin J. Cain. Dito na inaresto ang 12 kabataan at 3 sa kanila ang kinilalang sina Mark Angelo Santos ng Mandaluyong, Charles Andrew Ramirez at Digman Dominic James na mga taga Santa Ana. Ang 3 ay pawang 18 anyos habang iba nilang kasamahan ay edad 14 hanggang 17. Ayon sa mga nadakip na kabataan, bahagi ng initiation rites ng Temple Street 13 TST ang kanilang ginawa sa biktima. Hazing nga pala. Hazing. Anong grupo ito? Temple Street 13. Ayun, bago. Alas 7:13 ng umaga, umarangkada na ang dagdag bawas sa presyo ng produktong petrolyo. Sa anunsyo ng mga kumpanya ng langis, 70 sentimos kada litro ang taas presyo sa gasolina. Habang may rollback na 1.15 kada litro ang diesel, habang 90 sentimos naman sa kerosene. Sabi ng Department of Energy, ang dagdag bawas ay may kinalaman sa panawagan ni US President Donald Trump para sa mas mababang presyo ng langis at mas mataas na output sa US at iba pang malalaking supplier, kabilang na ang OPEC. Nagluluksa ngayon ang maraming fans ng hit drama na Meteor Garden sa pagpanaw ng Taiwanese actress na si Barbie Hsu sa edad na 48. Itong si Barbie, siya yung gumanap bilang Sanchai. Sanchai. Nakalungkot naman yung balita na yan. Sa ulat, nagkaroon ng influenza ang actress sa kasagsagan ng Lunar New Year nung magtungo siya sa Japan. Hanggang sa magkaroon ng pneumonia. Napakalamig kasi sa Japan. Dahil dito naulila ni Sanchai ang kanyang mister na South Korean musician na si DJ Koo. 2 anak na edad 10 at 8 taong gulang mula sa asawa. Mula sa dati na palang may asawa ito. Divorced lang yan sa Taiwanese. Sa Taiwan, si Wang Jiafei. Alam mo, sinusubaybayan ko yan si Dao Mingsu, nasaan? Si Domeng. Si Domeng. Si Kong Domeng Su. Taong 2020 nagmahiwalay ang mag-asawa matapos ang 10 taong pagsasama. Maraming mga kababayan tayo, lalo yung mga millennials, ang inabutan tong Meteor Garden, yung Meteor Garden. Kaya nga marami sa atin sanay na nagsasalita ng yung bang halimbawa, sinabi ko sa iyo yung ganito. May mga lampas. May mga lampas dahil sa nahuhuli. May mga nahuhuli. Galaw ng bibig.
malungkot. Maraming nalungkot dyan. At siyempre, ang alalay, mga good memories with Sanchay. Alas 7:16, magsasagawa po ng oral arguments ngayong araw ang Korte Suprema kaugnay ito sa 3 petisyon laban sa paglipat ng halos 70 bilyong pisong sobrang pondo ng PhilHealth sa National Treasury. Ito'y batay sa mga petisyon na pangunahing nihain ni Senator Aquilino Pimentel III. Kabilang po sa mga tatalakayin sa oral arguments ay kung valid ba ang Special Provision number 1 na Unprogrammed Appropriations sa 2024 budget. Ito ay yung nagbibigay pahintulot sa paggamit ng fund balance ng GOCCs para ponduhan ang identified purposes sa Unprogrammed Appropriations. Tatalakayin sa madaling salita kung pwede bang gamitin yung pera ng GOCC para sa unprogrammed appropriations ng budget. Yon. Tatalakayin din kung pwede bang taasan ng Bicameral Conference Committee ang pondo sa appropriations bill, pati na rin kung pwedeng magpasok ng probisyon na wala sa original na appropriations bill. Idineklara ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel ang food security emergency sa bigas sa harap ng patuloy na pagsipa ng presyo nito sa lokal na pamilihan. Ito'y batay na rin sa rekomendasyon ng National Price Coordinating Council bunga ng hindi maipaliwanag na pagtaas ng presyo ng bigas dito sa atin sa kabila ng pagbaba naman ng presyo sa pandaigdigang pamilihan at binawasan pa nga ang taripa sa imported rice. Sa ilalim ng food security emergency, papayagan ang National Food Authority na ibenta ang kanilang reserbang bigas upang mapatatag ang presyo nito. Kaugnay nito, bukas na ang National Food Authority sa mga lokal na pamahalaan na interesadong magbenta ng murang bigas sa kanilang mga lokalidad. Sa panayam ng DZRH, sinabi ni Larry Lacson, NFA Administrator, pwede nang pumunta ang mga LGUs sa tanggapan ng NFA para lumagda sa isang Memorandum of Agreement sa pagbili ng bigas. Nakahandaan niya ang 720,000 bags ng bigas sa kanilang bodega para ibenta o pamahagi nationwide, ngunit sa kondisyong dapat ay sertipikadong galing sa pondo ng LGU ang ipambibili ng bigas. Yun nga po sa aming conditions, talagang pati nga ho yung pondong pambabayad nila sa amin, isa-certify nilang galing yun sa government fund. Ayun, maganda. Cash po yung ibabayad. Ang number 1 rule po dyan talaga is check-in ng gobyerno dapat. Ayun, si NFA Administrator Larry Lacson. Susunod! Sino po? Sino itong beauty queen actress na pamartir ang drama? Wag lang siyang iwan ng boyfriend na aktor. Kahit yung kanyang boyfriend, meron na daw gay lover. Ano? Naman. Martir talaga. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Pangunahing balita 7:19 at Jerry Baha, DZRH, Pangunahing Balita. Ayun, tinan mo nga naman. Uy, magandang umaga pala kay PAGCOR Chairman Altenco, yung mga kababayan natin na mahilig pumitik muli pong inaanyayahan ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang lahat ng amateur at professional photographers na lumahok sa PAGCOR Photography Contest 2025 na may temang Infrastructure for Economic Development. Aba, tingnan mo nga naman Formal na pong binuksan ang nasabing photo contest nitong Feb 1. Hudyat na maaari nang magsumite ng entries ang mga interesadong lumahok. Bukas po ang kompetisyon sa lahat ng amateur at professional Filipino photographers na may edad 16 na taong gulang pataas. Ayun, ayon kay PAGCOR Chair Altenco, layo ng photo contest ngayong taon na ipakita ang mahalagang papel ng mga proyektong pang-infrastruktura gaya ng mga highways, tulay, seaports, airports at iba pang may kinalaman sa pag-unlad ng ekonomiya. Maaari pong magsumite ng photo entry sa ilalim ng 3 kategorya, ang conventional, mobile at drone. 8 grand winners ang pipiliin ng PAGCOR sa bawat kategorya. Ayan. Tatanggapin daw po ang mga entries hanggang July 31, 2025 lamang. Yun. Alam na this. Doon po sa iba pang mga detalye, baka tinatanong, magkano ba ang kikitain namin dyan?
Magkano ba mapapanalunan namin dyan? Pumunta lang po kayo sa www.pagcor.ph. Pangunahing balita. Meron daw pong paalala ang City Hall ng Maynila sa mga gustong magsagawa ng aktibidad, mga rally-rally siguro, no? At iba pa. Ano ba yung paalala na yan? RH29, Boy Gonzales. Come in, boy! Katunying Jerry, na inoobliga ng Manila LGU ang ilang grupo, organisasyon, partido at iba pa na kinakailangan sa kumuha ng special permit kung masasagawa ng mga aktibidad o programa, particular sa mga open spaces at sa sinehan ng mga malls, gayon din sa ibang event places sa Maynila, mapapribado man o pampubliko. Maaaring kumuha ng special permit sa Office of the City Legal Officer 3 araw bago ang katakdang petsa na aktibidad. Kinakailangan naman ipakita ang natural permit sa mga mall, administrator, saka sila bibigyan ng permiso. Sino mang hindi susunod sa kautusan ay papatawan na multa at iba pang aksyon batay na rin sa provision ng City Ordinance number 8331 o Omnibus Revenue Code ng Maynila. Kaya kailangan silang kumuha ng permit. Yung mga iba't ibang partido, mga kandidato, sila Yorme, sila Sam Bersosa, sila Raymond Bagasin ng Partido Federal. Ito si Boy Gonzales para sa DZRH sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pangunahing balita. Boy Gonzales, 29. Anthony Taberna at Jerry Baha. DZRH. Pangunahing balita. Ito palang DZRH ay ginaya na rin ng ibang mga network sa pagsasagawa ng survey. Konting yabang. Ayusin mo nga yung ayusin mo nga yung kwelyo mo. Itong RMN network, itong Region Mindanao network ay nakipag-partner daw sa Oculum midterm national para sa midterm national elections at ito daw po yung lumabas sa kanilang pa-survey. Malakas talaga tong si Erwin Tulfo, number 1. Sinusundan ni Tito Soto at Ben Tulfo. Sila ay statistically tied at 2 and 3. Kasunod naman sa 49% si Bong Revilla. Ayan. Pangilan? 3 to 5 ang kanyang ranking. Si Senator Pia Cayetano ang sumusunod na nasa 4 to 7. 4 to 7. Manny Pacquiao ay 4 to 8. Christopher Bongo 5 to 8. Bato de la Rosa 6 to 8. Si Abi Bearer Binay pangilan? 9 to 11. 9 to 11. Ping Lacson 9 to 12. Ping Lacson 9 to 12, Camille Villar 9 to 12 at Willie Revillame 9 to 12. So dito sa survey na ito, kumbachero, ay ang mapapansin natin yung pagkakaiba nung pagkakasundo sa ranking. Kung ikukumpara sa ibang mga surveys. Pero yun din, parang halos sila din yung pumapasok sa Magic 12. Pero nag-aalala ako kay Manang. Oo nga, nalalaglag si... Laging wala sa Magic 12. Oo nga. Si Senator Amy Marcos the presidential sister. No, the VP's friend. Medyo may hirap kasing ano nga bang kategorya niya. Laging ganun ang tanong. Mas lamang ba yung pagiging presidential sister niya sa pagiging VP's friend? Ayun, oo. Ganun nga. Yun nga ang tanong. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Alas 7:30 ng umaga. Kausapin natin si Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. Secretary, magandang morning! Si Katunying po at saka si Ka Jerry. Good morning.
Opo, Secretary, ito po ang isa sa pinakamalaking balita ngayon, ang pagdedeklara ng gobyerno ng food security emergency. Ito po ba'y effective immediately, as in now? Yes sir, effective kahapon yung rice emergency natin. Opo. Okay, at ito po kung ito po may bisa na kahapon mula nung inyong lagdaan, magkakabisa na rin po ba ngayon ang paglalabas ng mga NFA rice papunta po sa mga palengke natin? Sa ngayon, papunta, may mga request na mga ibang LGUs natin para dito sa bigas na to at ibang COCCs, at pag-roll out nito sa mga palengke, since pick up to from mga warehouses, so baka maging maramdaman to sa merkado, baka maybe by next week Monday maramdaman na siguro to. Oo, dahil may kompe, may hauling pa na tinatawag, may delivery, etc. Pero hindi po ba ito po ba diretso sa palengke? Pakiklaro nyo nga po 'yon, Secretary. Sige nga. Basically ang sistema is ang other government organizations at let's say PNP, AFP, pati mga LGUs ang pwedeng bumili nito at yung Kadiwa. Of course, yung sa Kadiwa naman natin, nandiyan na yun at doon madadala na sa merkado yun within this week. Yung mga sinasabi ko LGU is kailangan na mag-order pa pick up for ang sistema dito so pick-upin pa nila to at padalhin na sa mga iba't ibang lugar ng kanilang mga cities at munisipyo. Yun nga po, sabi nga ho ng NFA, open na sila sa makikipag-MOA ng mga LGUs para LGU ang bibili tapos dadalhin nila sa kanilang constituents para ibenta, Secretary, o para ipamigay? Ang intention is ibenta. Para ibenta sa murang halaga. Magkano po ang SRP niyo diyan? Yung nung unang iniisip namin is 38 SRP tsaka 36 SRP after a while, pero baka ibigay na namin kagad sa baka 35 SRP. 35? Oo. 35 SRP. So magkano hong kukunin ng LGU sa NFA yon? 33. 33. So may kita sila ng 3 piso. 2 piso. Pero gastos din yun. Gastos din yun. Secretary, medyo napuputol po yung linya nyo. Ano po yun? Walang kikitain ang LGU? Paki-clarify nyo nga po yun? Yeah, parang base sa computation namin, halos walang kikitain ng LGU, ma-cover na yung gastos ng logistics. Siyempre, kailangan mo ng tao para mag-man itong mga booths man na to, kaya mga table na to para mag-distribute at magbenta. Okay. Meron po ba tayong limit sa pagbili ng isang LGU? Sa ngayon, linagyan namin ng allocation. Initial list kaming i-release today ng allocation per LGU na malapit sa mga warehouses ng NFA. Sa ngayon, hindi lahat ng LGU qualified or pwede dahil ang basehan namin ng which LGU sa makakakuha ng certain quantity of allocations depende kung nasaan yung warehouse ng NFA na puno. Kasi ang main intention natin is to flush this out nga. But basically, marami naman yung sa initial list, almost nationwide naman meron. So ano po, Secretary, ang epekto ng Food Security Emergency Declaration sa presyo ng commercial rice o ng imported rice na nasa mga palengke na ngayon? Simula sa araw na ito. Dapat bumaba din ng imported rice na nasa palengke dahil parang lalaki yung supply ng bigas sa merkado at lower price than the imported rice. So dapat makatulong din sa pagbaba or ng overall price ng bigas sa merkado. Hindi po kaya ito suggestion lang, Secretary, no? Di ba ang bibili sa inyo ay LGU,
Hindi kaya dapat ang bigas nandun na rin sa palengke kung saan bumibili ang ating mga kababayan para natatanaw nung nagbebenta nung commercial rice na hindi sa atin bumibili Doon sa yung NFA rice ang binibili baka kailangan na nating magbaba ng presyo. Something like that, Secretary. Parang ganon na mangyayari dahil parang it's additional competition sa mga nagbebenta sa mga palengke. So theoretically kung sa negosyo kung mas maraming naglalaban para pagbenta ng isang produkto dapat lahat ay sumabay sa laban ng pagbenta ng bigas, so dapat ma-depress ng konti ang presyo. Ang naisip nga po natin dito dahil sa dami ng bigas na binabanggit ng NFA na meron sila sa bodega, pwedeng i-flood ng NFA rice ang merkado, Secretary. Technically ganon, pero hindi yung allocation natin kasi monthly ang naka-allocate ngayon monthly is 30,000 tons out of the 300,000 tons. So parang kung tutuusin, parang 10 months ito para maubos. But of course, depende na sa demand yan. Ang ina-expect namin, baka tumaas yung demand, mga 6 months maubos na to. Or 50,000 tons a month. Dahil po dito sa government, parang nakikita ko dito, Secretary, nag-intervene ang government through Declaration of Food Security para magkaroon ng kompetensya ang mga pribadong kumpanya na nagninegosyo sa bigas. Parang gano'n na nangyari. So kung ganito ho ang go ahead po. Tama yun kasi dahil may extraordinary increase na nakita sa presyo ng bigas na kahit na binaba yung 15% na tariff. Ang tarifa to 15% Kaya nga po pero sa anong level po ninyo nakikita ang presyo ng bigas kapag ito ay nag-effect na? Magkano hong pinakamataas na mabibili ang bigas sa commercial rice sa mga palengke? Hindi naman immediately yan, pero tingin ko we should be able to break 50 by March. Ngayon kasi meron pa tayo nakikita sa merkado na MSRP natin 58. Sa imported rice meron mga 60 pesos na local rice. Ang hangad natin ay bumaba yung presyo by March 1 siguro ng 49 pesos. So break 50. So yun by March target natin. But from there, kung acceptable yung bigas at nagustuhan din ng mga consumer ang presyo, baka bumaba pa yan hanggang 45. Yung pinakamahal. Pero Secretary, ako po pwede kong sabihin na sa inyo, magugustuhan po namin yung bigas ng NFA pagka po 35 pesos na. wala na pong question doon. Sa totoo lang, maganda yung bigas ng NFA dahil sariwa ho yan, bagong bilis ng mga yan. Ang pinaka-importante ang pinaka-importante para sa akin sa DA is kailangan namin talaga ma-flush out at ma-dispose yung mga stock sa warehouses na nabili. Dahil harvest season ako at ayun din ang hinihingi ng mga farmers sa amin na mabakante yung mga warehouse para makabili. May pondo kami for 2025 sa NFA para makabili kami ng palay sa ating mga magsasaka na sa presyo at least 23 pesos para may kumita rin sila. Opo. Pero Secretary, nalaman nyo na po ba bakit hindi bumababa ang presyo? Ang baba ng presyo sa world market, tapos nagbaba pa ng taripa sa imported rice, ang pamahalaan. Nagsakripisyo na ang gobyerno, hindi naman bumababa ang presyo sa market. Yun na nga, yung pagbaba ng tarifa from 35 to 15, dapat bumaba na ng 3 hanggang 5 piso ng merkado. Pero hindi nga nangyari dahil nakita ko na meron talagang profiteering sa retail side. Profiteering. Yun ang talagang findings natin. At ako mismo umiikot kasama si Secretary Roque sa palengke halos linggo-linggo at napansin nga namin na may mga mislabeling, may branding na parang nadideceive yung tao na sinasabing premium rice to, special rice to, fragrant rice to, pero
na nadjustify ng mataas ang presyo, pero actually ordinary rice lang ito na pinapasok galing Vietnam eh. Pero na-pinpoint niyo po ba kung merong ganitong klase ng price manipulation, na-pinpoint niyo po ba yung culprits dito, yung pong mga nasa likod nito, yung pong gumagawa nito? Wala akong malaking, na-pinpoint namin na may kung sinong gumagawa tomato, pero hindi ito yung malalaking importer, mostly sa retail side eh. Mga na sa palengke, tsaka ang hindi pa namin na-pinpoint sino yung mga trader sa gitna eh, na nagpapatong na malaki. And of course, yung pag-set ng MSRP, it is not a price ceiling, of course, it is a maximum suggested retail price. Doon pa lang maiipit na natin sila sa tamang margins lang. Although ngayon mataas pa yung MSRP, but by February 5 we will declare na 55 na lang yung MSRP from 58. February 15, tapos February 15 we will declare 52 na lang yan. By March 1 49. We will declare 49 na lang dahil yan ang dapat yung presyo ng bigas na international world price na ngayon makarating na dito yan by February 15 to March 1 at yan na dapat yung presyo. Mababa na yun. Nakita natin yung schedule doon sa mga nakikinig sa atin. Kaya nga Secretary, so ang nangyayari ngayon dahil sa declaration ng Food Security Emergency, bigas na ng NFA ang ilalabas natin para magkaroon ng competition ng commercial rice, mapilitan silang ibaba. Hindi niyo ba kino-consider yung government-to-government importation na ng rice, Secretary? Meron din tayo ngayon mga kausap ngayon, no? Lalo na galing sa India. We're holding talks now with Pakistan. Then sa Vietnam din actually nakikipag-usap na yung ating dalawang GOCCs ng DA, which is Food Terminal Incorporated tsaka yung Planters Planters Incorporated. Mas mura ho yun. Malaking kamurahan. Hindi naman ganun kalaking kamura, pero consider baka mas mura ng 2 piso per kilo, 3 piso per kilo. Malaking bagay na yun. Saka kung gobyerno nga mismo, mas mabilis ang transaksyon. Wala nang profiteering at price manipulation doon, Secretary, dahil government to government na yan. Wala. Malinis yun. Walang corruption doon o ano doon dahil malinis yun. Saka deklarado lahat. Opo. Well, Secretary, yung pong salita kasing emergency, food security emergency, nagmamadali yun no? Talagang madaling-madali na ang ating mga kababayan na makakita ng murang bigas. Hindi po ba uubra? Total naman magkakaroon naman ng MOA ang LGU at iba pang government agency and NFA. Hindi po ba uubra na sa NFA na lang mismo bumili ang ating mga kababayan, lalo yung mga malalapit naman sa bodega? Magandang suggestion ho yun, pero sa ngayon nakatali pa yung kamay namin base sa batas Sa rice tarification law. Pero pag-aaralan na, maganda kong suggestion yung binanggit nyo at honestly hindi ko naisip yun. Ngayon pagkatapos ng tawag natin pag-aaralan ko how to legally do this. Nanginayang po kasi ako, tingnan nyo lang yung hahanguin pa sa NFA warehouse, ililipat pa ng kanyan ng LGU, malamang maglilipatan pa ng sako yan, magre-repack pa yan, etc. Katakot-takot na gastos along the way. Samantalang pwede naman, kung ando naman sa NFA warehouse malapit, maglagay na lang ng tindahan ng NFA doon. Tsaka total emergency. Emergency naman Opo, Secretary. Sige sir, magandang suggestion ngayon at sa totoo nga hindi namin na pag-usapan yun dahil kami sa limitasyon ng batas, but pininitis namin paano na yung magagawa yan. Maganda yung suggestion yun. Tama kayo dun Ang naiisip nyo na huwag kayong lumabag sa batas dahil doon sa rice tarification law, pero dahil nga sa emergency, palagay ko may urgency, pwede yan. Panghuli na lang, Secretary, yun hong contract farming, tuloy ho ba yun?
Tuloy ho yun at kabalikat namin din ng National Irrigation, ang ating NFA at ang ating mga farmer co-ops. So, mangyayari may certain portion ng NFA budget na ilalaan sa contract farming. Ang maganda ho dyan is bago pa magtanim ang farmer, alam na niya magkano makukuha niya. Yun. Hindi siya nagbabaka sakali kung ano ba yung kikitain niya, di ba? Totoo po yun. So, pati si Presidente aware dito sa ating programan to at fully supported naman. Kung successful tayo this year, then next year mas lalaki pa yung programa. Magkano po ngayon ang budget allocation? Sa ngayon, we're thinking about 4 billion. 4 billion? Okay. For 2025? Yes, sir. Ayos. Ayos pala, no? Sige po, at sa ibang pagkakataon, talakayin uli natin yan. Kami po kasi advocate ng contract farming ni Combachero kahit wala naman kaming farm. Gagawin na natin yan at yung last year nagawa na ng NIA yan. Gillian at medyo successful naman, kaya ngayon i-expand ho natin. Yes, sir. Very good. Opo, salamat po. Thank you, Secretary. Magandang umaga po. Magandang umaga sa inyo lahat, sa lahat na nakikinig. Thank you. Thank you. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Naisip po kasi Combachero, pag may dinaanan namang iba yan, kaya nga kung isasalya ng NFA ng 33, ay bebenta ng LGU ng 35, baka may mga enterprising pang, alam mo na, may mga magagaling kamukat-mukat mo, yung NFA race, magiging 50 pesos din yan. Sa palipat-lipat. Paglipat-lipat, magugulat ka na lang. Pagdating sa consumer natin, 50 pesos. Bakit nga? Pahihirapan pa natin ang sarili. Total naman may emergency naman. May declaration na ng emergency. Yung NFA, puntahan mo yung NFA, pagbili ng bigas, kamo. Meron daw 33 pesos na bigas dito, pagbilan nga. Ba't kayo bibili? Emergency nga Ayun. Ganun lang po sana. Wag nating masyadong pahirapin ang ating buhay. Oras po natin, Engineer Tony Nanggel, 12 minutes bago ang alas 8 na umaga. Ay, Ninong Dong Tolentino. Magandang morning. Magandang morning. Oy, Andy, mate Andy de los Reyes. Si ano daw? Si General Gilbert Gapay, former Chief of Staff ng AFP PMA Class 86. Ay nagbe-birthday din ngayon. Happy birthday, General. Naging Chief of Staff ng AFP? Former Chief of Staff General Gilbert Gapay, PMA Class 86. Top notcher and upper class squad mate sa PMA, sabi ni Andy. Magandang morning kay Mayor Andy Lacson ng Concepcion, Tarlac. Mayor, wala ba tayo dyan? Wala tayong buro dyan. At si Mayor Raycat ng Kapas, Tarlac. Magandang morning. Kumusta na ba mga tarsier dyan? District Engineer Magiting Cruz dyan sa Bohol. Combachero, naghihintay daw talaga mga tarsier sa'yo. Lumiit na ba mga mata? Ay, baka kailangan nyo nang magpalit ng bubong ng bahay, Buti na lang, may bubong na maaasahan. Gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na. May pintura pa. Now, available na rin sa pre-painted tile span. Para sa eleganteng bubong na matibay na, makulay pa, mag-Cherry Loom pre-painted ka na! Cherry Baby. Ay, magandang umaga pala kay City Chief Prosecutor Cesar Calubag ng Santa Rosa, Laguna. Sabi niya, na-miss daw niya talaga ang 2x2. Bakit? Kita nyo, kasi hindi sila nakasunod kagad nung bang lalungkot na lang sila nung nawala tayo sa hapon hanggang sa hindi nila namalayan na tuloy pala buhay natin. Buhay pa pala tayo. Magandang umaga rin po kay Boots De Vera ng Pampanga.
Nag-golf daw sila ngayon. Sabi ni Engineer Tony Nangel. Hampas lupa pala yung mga yan. Mga hampas lupa. May mga kasama ba silang mga umbrella girls? And nako meron sigurado. Hindi nawawala. Hindi nawawala yun. Mawala. Kaya nga naglalaro Alam niyo po itong usapan sa bigas, napapagod na rin ako. Kayo ba? Hindi ba kayo napapagod? Di ba? Oo, na parang umiikot-ikot lang. Oo, para pabalik-balik lang. Parang mga lasing tayo na nagbibidahan na dati, alisin natin sa NFA yung importation na yan. Dahil maraming corrupt dyan. Tapos, dumating yung panahon na ang nag-i-import na po mga pribadong, nasa pribadong sektor, mga kooperatiba. Ibalik natin sa NFA yan. Nawala sa palengke ang ibinawal sa dati ang NFA rice na sa palengke binawal sa rice tarification. Ngayon ibalik natin sa palengke ang NFA rice. Pabalik-balik, papalitan lang. Ang nakalulungkot, kumbatsero at mga magulang at mga mahal na taga-subaybay, ang tanging nagiging paraan lang ng gobyerno, declaration ng food emergency para magkaroon ng kompetisyon ang commercial rice, magdideklara ng national emergency para mapilitan ang mga pribadong kumpanya na magbaba ng presyo. Pero tinukoy nila na mayroong profiteering, mayroong nagmamanipulate ng presyo. Nakalulungkot po yun mga kababayan. Parang kailangan umupo uli at sabihin na, gobyerno nga pala tayo. May gobyerno nga pala. Gobyerno nga pala tayo. Meron pala tayong police power. Meron tayong police power. Bakit hindi natin ihataw sa mga ito? Alam niyo po, kung ang gobyerno ay gagawin niya ang kanyang mga tungkulin na nakasaad naman sa batas. Ewan ko lang kung makapagyabang yung mga profiteering na yan. Sigurado mga profiteers na yan. Dati-rati mga mamamayan na lang ang nagtatanong na may gobyerno ba tayo? Ngayon mukhang pati yung mga nasa gobyerno nakakalimutan nilang sila'y gobyerno. Mario Joseph naman. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Hanggang sa susunod na hambalos at hagupit ng 2x2 Damdaming Bayan. Susunod na. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Eye Care Center